Sa isang mundo kung saan ang mga kasunduan ng mga sinaunang mandirigma ay may kapangyarihang lumampas sa panahon, isang misteryosong figura ang muling lumitaw. Si Leon Xiao, isang makapangyarihang mandirigma tagapagtanggol ng Hilaga, ay nabigla sa revelasyong ito. Li Yunxiao? Siya ba si Gu Feiyang? Sigaw ng isang matandang opisyal, nanlilisik ang mga mata sa gulat. Tumahimik ang paligid. Ang pangalan ni Gu Feiyang ay hindi basta binabanggit. Siya ay alamat, isang bayani at isang nilalang na akala ng lahat ay matagal ng patay. Ang langit ay tila nagdilim habang nag-iisip si Li Yongxiao sa mga revelasyon. Sa kanyang harapan, ang anyo ng isang mahiwagang aparato ay dahan-dahang nagsisimulang magpakita. Tila ba sumasagot sa galit ang langit at sa buong kaguluhan. Hindi lamang basta tao si Gu Feiyang. Isa siyang alamat at ang kanyang pagkabuhay ay senyales ng paparating na unos. Ang Noah's Ark, matagal nang nawala sa kasaysayan, ay muling nababanggit. Samantala, ang lahi ng demonyo ay tila muling nagpaparamdam at ang laro ng langit at lupa, isang sinaunang labanan sa pagitan ng mga kapangyarihang hindi matutumbasan, ay muling binubuksan. Kung siya nga ba talaga si Gu Feiyang, may bisa pa rin ba ang kasunduang yon? Bulong niya sa sarili. Sa kabilang banda, ang misteryosong lalaki ay nanatiling kalmado. Ngunit sa kanyang isipan, isang matandang kasunduan ang bumabalik, isang pangakong maaaring bumago ng kapalaran ng mundo. Ang paglalakbay ko sa katimugang rehiyon ay hindi nasayang. Marami akong natuklasan pero hindi pa panahon para humarap ako sa kanila, lalo na sa usaping may kinalaman sa Noah's Ark. Hindi pa ito ang tamang panahon, kailangang manatili akong tahimik. Hindi ko muna haharapin sina Kuibo at Xian Yutang. Kapag nagkamali ako ng galaw, maaring sumabog ang lahat ng ito. Sa kanyang isip, sa labas ng palasyo, isang aninong may balabal ang tahimik na nagmasid. Nakita niya ang nagliliwanag na enerhiya sa loob. Ang sigalot ay muling isisilang at ang digmaan ay hindi maiiwasan. Tahimik na lumakad si Leon Xiao, ang kanyang mga mata ay tila nagbibilang ng bawat hakbang. Sa tabi niya, ang isang matalinong kasamay nagtanong ng may pag-aalinlangan. Young Master Yun, lagi kang nakangiti. Sigurado ka ba talaga na tutulong ang Sijisek at Tianjingang? Sa totoo lang, kung ibubunyag ko ang aking pagkakakinlanlan sa Wanbao Building, hindi magiging mahirap makuha ang suporta nila. May pinagsamahan kami noon. Isang pangakong hindi pa tuluyang nabubura. Sa puntong ito, inalala ni Gu Feiyang ang nakaraang pagpupulong sa Wanbao Building. Gu Feiyang, kung sakaling bumalik ka, ang pintuan ng Wanbao ay laging bukas. Wika ng matandang guro, sabay abot ng isang jade token. Ang problema, si Qian Wu din ng Tianjingang, siya ay bulag sa kapangyarihan ng martial Dao. Walang ibang laman ang kanyang isipan kundi ang mapalakas pa ang sarili, hindi madaling manipulahin ang tulad niya. Ngunit may obsession siya sa martial Dao at ang Noah's Ark ang perpektong paen. Kapag inalok natin sa kanya ang Noah's Ark, siya mismo ay lalapit. Isa itong laro ng estratehiya at ako ang may hawak ng unang galaw. Habang unti-unting lumalabo ang liwanag sa kalangitan, si Leon Xiao ay lumakad palabas ng gusali ng Wanbao, kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang kasama. Ang hangin ay malamig at ang ulan ay nagsimulang bumagsak sa mga marmol na sahig na tila sumasalamin sa bigat ng kanyang pag-iisip. Sa kanyang loob, alam niyang wala ng atrasa. Ang pagbabalik ni Gu Feiyang ay hindi na sekreto. At ang bawat yapak niya palayo sa bulwagan ng kasunduan, isa-isa nang gumigising ang mga puwersang matagal nang natutulog. Ang Noah's Ark, ang lahi ng demonyo at ang laro ng langit at lupa, lahat ay muling gagalaw. Bulong niya sa sarili. Ngunit sa kabila ng bigat ng hinaharap, mananatiling kalmado ang kanyang puso. Hindi sa kawalan ng takot, kundi sa katiyakang handa siyang harapin ang lahat. Sa bubungan ng gusali, isang aninong nakabalabal ang tahimik na nagmamasid. Hindi ito kumibo, hindi ito kumilos. Ngunit sa mga mata nito, malinaw ang alam. Ang alamat ay buhay.
at ang mundo ay muling magdudugo. Sa katahimikan ng hakbang at patak ng ulan, isang yugto ang nagsara. At ang bagong digmaan ay magsisimula. Sa malawak na mundo ng Tiang, tanging ang pinakamalakas ang kinikilala. Ngunit may mga mandirigmang mas pinipiling manatili sa anino, tulad ni Yang Master Yun. Habang bumabagtas sa masukal na kagubatan ng Silver Flame Mountains, si Yun at ang kanyang kasama na si Luo Feng ay nakaupo sa ilalim ng isang sinaunang puno. Yan ang Jianghu at hindi mo hawak ang kapalaran mo. Saad ni Yun habang tinititigan ang langit. Kaya pala, hindi ka interesado sa Feng Yun ranking. Kung ayaw mo ng kasikatan, akin na lang. Pangarap ko pa naman yon. Sagot ni Luo Feng na may bahid ng pang-aasar. Napangiti si Yun pero hindi siya sumagot. Sa ilalim ng kanyang scarf ay nakatago ang isang pagkataong matagal ng kinalimutan ng mundo. Ang reinkarnasyon ni Gu Feiyang, ang alamatang silangan. Isang madugong labanan ang naganap sa pagitan ng dalawang sekta sa katimugang lalawigan. Sa gitna nito, isang mahiwagang relikyang naglalabas ng sinaunang enerhiya. Tila ginising nito ang puwersang matagal ng nakalimutan. Habang abala ang mga sekta sa kapangyarihan at reputasyon, dumating ang dalawang banyagang manlalakbay sa isang payapang baryo sa gilid ng bundok. Si Yunxian, balot sa pulang tela at nakaitim ang muka, ay tahimik na tumulong sa isang batang sinalakay ng mga tulisan. Isang iglap lang ng kanyang daliri at nawala ang panganib. Walang makapaniwala. Si Luo Feng sa kabilang banda ay agad nagpakilala at nagyabang. Tandaan niyo ang pangalan ko. Ako si Luo Feng, ang susunod sa Feng Yun rankings. Sa gabing iyon, habang sila ay nagpapahinga sa tabi ng apoy, napag-usapan nila ang tunay na kahulugan ng kalakasan. Ayon kay Yun Jian, ang tunay na mandirigma ay hindi naghahanap ng papuri. Ang kapangyarihan ay hindi kailangang ipagsigawan. Ngunit bigla silang binulabog ng isang ibong tagadala ng mensahe, isang kalapati na may dalang pulang selyo, isang liham mula sa sentro ng Tianwo. Ang bagong Feng Yun rankings ay isa sa publiko ngayong gabi. At isang pangalan ang hindi inaasahang lumitaw, Yunxian. Tahimik si Yunxian habang pinagmamasdan ang liham na dala ng kalapati. Ang kanyang pangalan na kaukit sa pulang papel ay parang apoy na biglang sumiklab sa kanyang katahimikan. Isa kang alamat na nabubuhay pero ayaw mong aminin. Isipin mo, hindi ka nagpapakita sa arena pero bigla kang nasa top 10 ng Feng Yun rankings. Ako nga, wala pa rin sa listahan. Natatawang sabi ni Luo Feng habang binabasa ang nilalaman. Hindi sumagot si Yunxian. Sa kanyang pag-isip, bumalik ang huling pagkakataon na ginamit niya ang buong lakas, isang laban na humubog sa kanyang sumpa. Ang hindi muling maging sanhi ng pagkawasak. Nagpupulong ang mga pinuno ng sekta. Ang matandang si Elder Huo, na kilala sa kanyang apoy na walang pinapatawad, ay nagtataka. Paano napunta sa listahan ang isang batang walang kinikilalang sekta? Sino ang nagbigay ng pangalan na Yunxian? Isang espiya ang yumuko sa harap nila. Ayon sa aming mga ulat, siya ay nakita kamakailan sa bundok ng Xianlu. May mga testigo na nagsasabing pinabagsak niya ang isang buong grupo ng mga bandido gamit lamang ang isang kilos. Nagtatawanan ang ilan, ngunit nanatiling tahimik si Elder Huo. Sa kanyang puso naramdaman niya ang isang pamilyar na takot dahil matagal na niyang alam ang pangalang yon. Isang apelyidong matagal nang itinatago, isang dugong konektado sa isang lahing halos pinuksa ng buong Jianghu. Ano ang plano mo ngayon? Hindi ko hiniling na makilala, pero kung gusto nilang hanapin ako, hahawakan ko ang aking espada, hindi para magyabang, kundi para ipagtanggol ang katahimikan na pinili kong tirhan. Malamig na sagot ni Yunxian. Aba, kung ganon, samahan mo ako sa arena ng lungsod ng liwanag. Doon ginaganap ang susunod na pagpili para sa Feng Yun. Isa ka na sa mga pangalan na nakalista. Oras na para makita nila kung bakit.
Tahimik si Yunxian, ngunit sa kanyang loob, alam niyang ang kapayapaang kanyang inilihim ay tapos na. Ang awit ng mga dragon ay muling umalingaw-ngaw at ang mundo ng Tianwu ay muling yayanigin.